Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang sugal. Kailangan mong itaya ang lahat para manalo. Pero sa kaso ko, baka bago pa ako makatapak sa kasino, nahimatay na ako sa kaba. Ako si Junjun at ang diary na hawak nyo ngayon ay ang piping saksi sa 11 taon ng kaduwagan, kilig at napakaraming sablay na moves. Simula grade 1 hanggang ngayong college na kami, iisang babae lang ang tinitignan ko. Iisang pangalan lang ang isinusulat ko sa likod ng notebook ko. At iisang tao lang ang nagpapatigil ng mundo ko sa tuwing dadaan siya sa harap ko, si Ara. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang cool na bida na nakukuha ang lahat sa isang ngiti lang. Ito ang kwento ko, ang lalaking mas mabilis pa ang tibok ng puso kaysa sa harurot ng tricycle. Ang lalaking mas piniling asarin ng crush niya kaysa aminin ng totoo dahil sa sobrang takot na ma-reject. Mula sa mga panahong chokonat pa lang ang suhol ko sa kanya sa playground hanggang sa puntong kailangan ko nang mamili kung mananatili ba akong best friend o itataya ko na ang pagkakaibigan namin para sa isang pagkakataon. Handa na ba kayong basahin ang Ang Torpe Chronicles, 11 taon ng puso kong tiklop? Nagsimula ang lahat noong grade 1. Noong ang pinakamalaking problema ko lang ay kung papaano hindi mapunit ang papel ko kapag nag-i-erase ako ng maling sagot. Nakita ko si Ara na umiiyak sa gilid ng slide dahil naiwan niya ang baon niyang biskwit. At doon, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Inabot ko sa kanya ang paborito kong choknut kahit iyon na lang ang natitirang pagkain ko sa bag. Ang sabi lang niya, "Salamat Junjun." Pero para sa akin, para na akong nanalo sa loto dahil sa unang pagkakataon, napansin niya ang presensya ko sa gitna ng maraming bata sa playground. Simula noon, naging anino na niya ako sa school. Kahit saan siya pumunta, nandoon ako sa likuran niya, taga-bitbit ng tubig niya o taga-salo ng mga asar ng ibang kaklase namin. Pero ang tindi ng torpe level ko noon pa lang dahil imbes na sabihin kong gusto kitang kalaro palagi, ang nasasabi ko lang ay, "Gusto mo pa ng choknut?" Hanggang sa naging suki na ako ng kantin tuwing recess. Nahihiya akong tumitig sa kanya ng matagal dahil pakiramdam ko ay mababasa niya sa noo ko ang salitang crush. Kaya tuwing lilingon siya sa pwesto ko, bigla akong tatalikod at magpapanggap na may hinahanap na langgam sa lupa. Isang beses, tinangka kong sulatan siya ng love letter sa likod ng quiz paper ko sa math. Pero sa sobrang kaba na baka makita ng teacher o ng mga kaibigan namin, nilamukos ko rin ang papel at itinago sa bulsa. Ganun katindi ang paranoia ko noon. Akala ko ay huhulihin ako ng pulis kapag nalaman nilang may gusto ako sa kaklase ko. Natapos ang elementary years namin na ako pa rin ang laging dala ng bag niya pauwi. Pero hanggang doon lang ang papel ko sa buhay niya. Akala ko pagdating ng high school ay magiging matapang na ako. Pero hindi ko alam na lalo lang palang lalala ang torpe syndrome ko sa mga susunod na taon. High school na kami at dito na pumasok ang yugto ng cool kids at feeling pogi moves. Pero ako, nanatili pa rin si Junjun na laging safe zone ni Ara. Si Ara lalong gumanda at naging reyna ng cheering squad, habang ako naman ay naging tagahawak lang ng pom-poms niya tuwing may practice sila sa gym. Maraming pagkakataon na gusto ko siyang yayain na kumain sa labas pagkatapos ng klase, pero sa tuwing haharap na ako sa kanya, ang tanging lumalabas sa bibig ko ay, "Ara, may dumi ka sa muka." Tapos kumaripas na ako ng takbo. Ang sarap iuntog ng ulo ko sa blackboard dahil ang dami kong golden opportunity, pero mas pinili kong maging bodyguard na lang niya. Dahil sa sobrang torpe ko at hindi ko masabi ang nararamdaman ko, ginamitan ko na lang ng reverse psychology. Ang asarin siya araw-araw para lang lagi kaming may interaction. Tinatago ko ang ballpen niya, binabansagan ko siyang pandak at kung ano-anong pangaasar ang ginagawa ko para lang mag-react siya at habulin ako sa buong koridor. Kapag nagagalit na siya at namumula ang mga pisngi niya sa inis, lihim akong kinikilig dahil sa isip ko, at least ako lang ang lalaking nakakakuha ng ganitong atensyon mula sa kanya. Pero minsan, masakit din sa puso na peste ang tawag niya sa akin imbes na ang pangalan ko. Isang hapon, habang nag-aabang kami ng jeep pauwi,
Tinanong niya ako kung bakit daw wala pa akong nililigawan gayong malapit na kaming mag-college. Ang lakas ng tibok ng puso ko noon, parang gusto ko nang sumigaw na, "Ikaw kasi ang gusto ko, bingi ka ba?" Pero ang lumabas sa bibig ko ay, "Wala kasing tangit mo kaya ayoko muna." Ayon, nasampal ako ng notebook at hindi niya ako kinibo ng isang buong linggo. Doon ko na-realize na ang pagiging torpe ay hindi lang nakakabaliw, nakaka-guilt din, lalo na't nasasaktan ko na pala ang taong gusto ko lang naman sanang pasayahin. Nakarating kami sa college na magkaklase pa rin kami sa kursong business management. At akala ko dahil matanda na kami ay magkakaroon na ako ng lakas ng loob na umamin. Pero lalo yata akong naging duwag nung makita kong marami na siyang mga manliligaw na mas matatangkad at mas mayayaman kaysa sa akin. Tuwing may lalapit sa kanyang blockmate namin, bigla akong e-eksena at sasabihing, "Hoy Ara, yung group project natin kailangan na nating tapusin," kahit wala naman talaga kaming deadline sa araw na yun. Ginagawa ko ang lahat para magmukhang istorbo sa ibang lalaki, pero deep inside, nanginginig ako sa takot na baka makuha siya ng iba bago pa ako makapagsalita. May isang gabi na nag-overtime kami para sa thesis at kaming dalawa na lang ang naiwan sa library. Sobrang tahimik at parang naririnig ko ang bawat paghinga niya. Tinitignan ko siya habang seryoso siyang nagtatype at sa isip-isip ko, ito na ang the move na hinihintay ko simula pa nung grade 1. Inabot ko ang kamay niya para sana pigilan siya sa pag-type at sabihin ng totoo. Pero nung lumingon siya at nagtanong ng, "Bakit Junjun, may kailangan ka?" Bigla akong nadulas at nang nasabi ko may malaking lamok sa kamay mo, pinatay ko lang. Ang lamok na sinasabi ko ay imahinasyon ko lang dahil sa sobrang kaba na baka mapahiya ako. Simula nung lamok incident na iyon, naging madalas ang tampuhan namin dahil siguro ay naramdaman ni Ara na may itinatago ako pero hindi ko mailabas-labas. Tinawag niya akong duwag sa harap ng mga kaibigan namin nung tinanong nila kung bakit hindi ko man lang siya yayain sa college ball na gaganapin sa susunod na buwan. Masakit yun dahil totoo naman, duwag talaga ako pagdating sa kanya simulat sa pool. Imbis na lumaban, lalo akong lumayo at nag-focus na lang sa pag-aaral. Pero bawat formula na sinusulat ko sa board, mukha at pangalan pa rin niya ang nakikita ko at ang diary ko ay unti-unti nang napuno ng mga pagsisisi. Dumating ang araw na may isang Prince Charming na talaga ang pumasok sa eksena. Isang varsity player na si Ken na sadyang napaka-gentleman at laging may dalang bulaklak. Tuwing nakikita ko silang magkasama sa cafeteria, parang gusto kong kainin ang sarili kong tray sa sobrang asar. Pero wala akong magawa dahil sino nga ba naman ako? Hamak na best friend lang na laging nandyan para sa group projects at taga-xerox ng notes niya. Sinubukan kong asarin si Ara tungkol kay Ken. Sabi ko, bagay kayo, parehong malaki ang ulo. Pero imbis na tumawa siya ay inirapan lang niya ako at sinabing, "Inggit ka lang kasi siya gentleman, hindi tulad mo na puro pangaasar ang alam." Grabe ang naging tampuan namin nung linggong iyon. As in, hindi kami nagpansinan kahit magkatabi kami sa upuan sa accounting class. Pinanindigan ko ang pagiging suplado para hindi niya mahalata na nasasaktan ako. Pero tuwing nakikita ko siyang nahihirapang magbitbit ng mabibigat na libro, gusto kong tumakbo at tulungan siya agad. Sa gabi, sinusulat ko sa diary ko lahat ng galit ko kay Ken, kung gaano ko gustong ipamukha sa kanya na ako ang unang nakakilala kay Ara. Pero sa dulo ng bawat pahina, laging, "Ara, sorry na, aminin ko na sana noon pa," ang nakasulat dahil alam kong ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit kami ganito. Isang araw, nakita ko si Ken na may kasamang ibang babae sa mall habang naka-holding hands at ang puso ko ay biglang nagkatsampa sa saya at galit. Galit dahil lolokohin niya si Ara at saya dahil sa wakas ay may rason na ako para ilayo siya sa lalaking iyon. Agad kong tinek si Ara ng, "Hoy pandak, huwag ka na umiyak pag nalaman mong manloloko yung varsity mo, nandito lang ako para sa'yo." Ang reply lang niya, "Ano bang pakialam mo? Selos ka ba?"
Halos mabitawan ko ang phone ko sa sobrang kaba dahil ang simpleng tanong niya ay ang pinakakinatatakutan kong sagutin sa buong buhay ko. Para mawala ang tensyon sa pagitan namin, naisipan naming magbarkada na mag-celebrate ng birthday ni Ara sa isang beach resort sa Sorsogon. Doon ko naisipang gumawa ng isang prank para lang mapilitan siyang pansinin ako ulit at para na rin magkaroon ng dramatic confession. Kunwari ay nalulunod ako sa dagat para sagipin niya ako. Alam kong luma at gasgas na ang script na ito pero desperado na ako noong mga oras na iyon. Sumigaw ako ng saklolo habang nagpapaanod sa alon at nakita kong tumakbo si Ara sa pampang na halos mawalan na ng malay sa sobrang pag-aalala. Nung mahawakan na niya ako sa tubig, umiiyak siya ng sobra at sinisigawan ako ng Junjun, huwag kang mamatay. Hindi ko pa nasasabi sa iyo lahat ng gusto kong sabihin. Kinilabutan ako nung marinig ko ang boses niya. Parang biglang nawala ang acting ko at napayakap na lang ako sa kanya sa gitna ng malalim na dagat. Sa sobrang lapit ng mga mukha namin, akala ko ay ito na yung movie moment namin kung saan maghahalikan kami sa gitna ng alon. Pero biglang dumating ang lifeguard at binuhat ako na parang isang sako ng bigas. Nahawasak ang moment at nung malaman ni Ara na prank lang ang lahat, hinarap niya ako ng isang matinding sampal at isang balde ng mura. Wala kang kwenta, Junjun. Akala ko mawawala ka na talaga. Yan ang huling sigaw niya bago siya tumakbo pabalik sa hotel room niya na umiiyak pa rin. Naiwan akong basa sa pampang, hindi lang dahil sa tubig dagat, kundi dahil sa kahihiyan at sa realization na ang damdamin niya para sa akin ay mas malalim pa sa inaakala ko. Ang prank na dapat ay maglalapit sa amin ay naging sanhi ng pinakamalaking away namin sa buong buhay namin. Sa gabi, habang nakatingin ako sa dagat, tinanong ko ang sarili ko kung bakit ba napakatanga ko pagdating sa babaeng taning gusto ko lang naman ay pasayahin at protektahan. Isang buwan kaming hindi nag-usap pagkatapos ng insidente sa beach. Kahit sa library ay nagtataguan kami ng pwesto para hindi mag-abot ang aming mga mata. Ang hirap pala nung dating maingay kaming dalawa at laging nag-aasaran. Ngayon ay parang hangin na lang na dumadaan sa isa't isang pakiramdam. Sinubukan kong mag-iwan ng peace offering na pili nut sa chalk nut sa locker niya, pero nakita kong binigay niya lang iyon sa ibang blockmates namin na parang walang halaga. Masakit makita na ang mga simpleng bagay na dating nag-uugnay sa aming dalawa ay tinatapon na lang niya ngayon dahil sa galit niya sa akin. Tuwing gabi, binubuklat ko ang diary ko at binabasa ang mga entries ko nung elementary pa lang kami. Noon, ang simple lang ng lahat, basta magkasama kami sa playground, okay na. Pero ngayong college na, ang komplikado na ng bawat emosyon. Ang pagiging torpe ko ay naging pader na hindi ko na alam kung paano gigibain nang hindi nasasaktan si Ara. Sinulat ko sa diary ko na, Ara, kung alam mo lang na bawat prank at asar ko, paraan ko lang para hindi ako maiyak sa harap mo dahil mahal na mahal kita. Pero syempre ang diary ko lang ang nakakaalam nun at hindi ko yata kayang bigkasin iyon sa harap niya. Dumating ang finals at kailangan naming mag-group study, kaya wala kaming choice kundi maupo sa iisang table sa library para sa aming thesis project. Ang bigat ng atmosfera sa pagitan namin, walang nagsasalita, puro lang tunog ng paglilipat ng pahina ng mga makakapal na libro. Tinignan ko siya, mukhang pagod at puyat, at bigla akong naalala nung bata pa kami na ako ang laging tagagising sa kanya kapag nakakatulog siya sa klase. Kumuha ako ng maliit na post-it note at sinulat ko ang, "Sorry na, Pandak. Kain ka muna kahit konti." At dahan-dahan kong idinikit sa notebook niya. Nung mabasa niya ito, nakita ko ang bahagyang pagngiti niya. Isang maliit na tagumpay para sa pusong torpe. Akala ko ay okay na kami, pero biglang bumalik si Ken sa eksena at may dalang mas malaking pasabog. Isang bonggang proposal sa gitna ng quadrangle para sa graduation ball. May mga giant banner, may 100 roses, at may banda pang tumutugtog ng paborito niyang kanta. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Ara habang ang mga estudyante ay sumisigaw ng "Say yes!" Ako naman, nakatayo lang sa gilid. Hawak ang isang pirasong rosas na bala ko sanang ibigay pero biglang naging mukhang basura sa paningin ko kumpara sa pakulo ni Ken. Parang gumuho ang buong mundo ko. Ito na ang ending na kinakatakutan ko simula pa nung grade 1. Tumakbo ako palayo sa quadrangle. Hindi ko kayang marinig ang magiging sagot ni Ara.
Pakinamdam ko doon na natapos ang 11 taon kong pag-aantay sa kanya. Pumunta ako sa rooftop ng school building at doon ko inilabas ang aking diary. Bala ko na sanang punitin lahat ng pahina nito dahil para saan pa ang mga sulat na ito kung mapupunta rin naman siya sa iba. Pero bago ko pa magawa iyon, may narinig akong pamilyar na yabag sa likod ko. Si Ara pala, hingal na hingal at may hawak na isang pirasong rosas. Ang rosas na itinapon ko sa basurahan kanina pero pinulot pala niya ng patago. Bakit ka ba laging tumatakbo palayo, Junjun? Tanong niya habang nagpupunas ng luha at pawis sa kanyang mukha. Sabi ko naman sa kanya, wala na akong lugar dun sa baba. Congrats pala sa inyo ni Ken, bagay kayo. Bigla siyang lumapit sa akin at binatukan ako ng napakalakas. Ang paborito niyang paraan para sabihing tanga ako. Sabi niya, tanga, hindi ko sinagot dahil hinihintay ko yung isang duwag na driver ng tricycle na umamin muna sa akin bago matapos ang graduation. Tumigil ang mundo ko nung mga sandaling iyon dahil ang tinutukoy niyang driver ay ako. Ang asar niya sa akin nung high school dahil lagi ko siyang hinahatid gamit ang motor. Doon sa rooftop, sa ilalim ng papalubog na araw ng Sorsogon, parang nawala lahat ng kaba ko at napalitan ng isang matinding lakas ng loob na ngayon ko lang naramdaman. Inilabas ko ang aking diary at ibinigay ko ito sa kanya. Ayan, basahin mo lahat. Simula grade 1 hanggang ngayong graduation natin, diyan nakasulat lahat ng hindi ko masabi sa mukha mo dahil sa sobrang torpe ko. Tinignan niya ako ng may pagtataka, pero dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina ng lumang notebook na iyon. Habang nagbabasa siya, nakita ko ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Lalo na nung mabasa niya yung entry tungkol sa pagbibigay ko ng choknat noong grade 1. Bakit ngayon mo lang binigay ito sa akin, Junjun? Tanong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sinagot ko siya ng, kasi akala ko hindi sapat yung ako lang para sa'yo. Akala ko kailangan ko maging katulad ni Ken para magustuhan mo rin ako. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Sa wakas, wala nang panginginig ang nararamdaman ko. Wala nang kaba. At sinabing, Junjun, simula elementary, ikaw lang ang hinihintay kong lumingon sa akin at sabihing mahal mo ako ng seryoso. Hindi ko kailangan ng 100 rosas ni Ken. Kailangan ko lang yung choknat at yung ikaw na laging nandyan para sa akin. Niyakap ko siya ng napakahigpit, yung yakap na 11 taon kong pinag-ipunan at pinangarap na gawin sa kanya. Wala nang kasaran ngayon, wala nang pangaasar na pandak, kundi mga bulong nanang ng salamat at hindi ka napagod maghintay sa isang torpe na katulad ko. Sa rooftop na iyon, tinalo namin ang tadhana at ang sarili kong kaduwagan na naging hadlang sa amin sa mahabang panahon. Pero syempre, dahil diary ko ito, hindi pwedeng walang epic fail. Nung balak ko na siyang halikan sa lobby, biglang bumukas ang pinto ng rooftop at lumabas ang janitor na maglilinis na pala. Ayun, nauudlot na naman ang first kiss namin. Pero masaya na ako. Dumating ang gabi ng graduation ball at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang tagahawak ng pompoms o taga-xerox ng notes. Ako na ang escort ng pinakamagandang babae sa buong campus. Nakasuot ako ng suit na medyo masikip sa akin pero hindi ko na yun inintindi dahil si Ara naman ang kadate ko na mukhang isang anghel sa kanyang puting gown. Nung tumugtog ang slow music, kinuha ko ang kamay niya at pumunta kami sa gitna ng dance floor sa harap ng aming mga kaklase. Ito na yung moment na pinapangarap ko lang habang nakatingin sa kanya mula sa malayo nung mga nakaraang taon. Habang sumasayaw kami, inaasar pa rin niya ako. Sabi niya, baka matapakan mo na naman ang paa ko ah. Torpe ka pa rin ba hanggang ngayon? Ngumiti lang ako sa kanya at inilapit ko siya lalo sa akin. Hindi na, kasi hawak ko na yung pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. Napasandal siya sa balikat ko at naramdaman ko ang bango ng buhok niya na paborito ko simula pa nung bata kami. Amoy tagumpay at amoy tunay na pag-ibig. Wala nang Ken na eksena sa amin. Wala nang asaran na may halong selos, kundi puro plano na lang para sa aming hinaharap pagkatapos naming makapagtapos sa college. Sa gitna ng aming pagsasayaw, may nilabas ako mula sa bulsa ko, isang pirasong choknat na sadyang nakabalot sa isang kulay asul na ribbon. Sabi ko sa kanya, ito ang promise ring natin sa ngayon. Pag may trabaho na ako, papalitan ko yan ng tunay na ginto at brilyante.
Tumawa siya ng malakas at kinuha ang choknat mula sa kamay ko at kinain naming dalawa iyon habang patuloy na sumasayaw sa gitna ng maraming tao. Doon ko na-realize na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang maging magarbo. Minsan, sapat na ang isang pirasong chocolate at isang taong hindi sumuko sa iyo sa loob ng 11 taon. Ngayon ay graduation day na namin. At habang nakaupo kami sa quadrangle at naghihintay na tawagin ang aming mga pangalan para sa diploma, nakahawak pa rin ang kamay ko sa kamay ni Ara. Tinitignan ko ang mga pader ng aming paaralan, ang bawat kanto kung saan ako nagtago at nag-emote sa diary ko tuwing nasasaktan ako. Tapos na ang chapter ko bilang isang secret admirer. At ngayon ay magsisimula na ang aming totoong buhay bilang magpartner sa lahat ng bagay. Ang diary kong ito na naging saksi sa bawat luha at tawa ko ay itatabi ko na muna para sa aming magiging mga anak sa hinaharap. Sabi ni Ara sa akin kanina, gagawa rin daw siya ng sarili niyang diary, pero ang magiging title daw ay Paano Paikutin ang Lalaking Torpe. Dahil ang totoo pala ay alam na niya simula grade 6 pa lang na gusto ko siya. Pinagtitripan lang pala niya ako sa loob ng maraming taon para pilitin akong umamin na sa kanya. Napanganga ako nung malaman ko iyon dahil lahat pala ng hirap at kaba ko ay pinapanood lang niya at pinagtatawanan sa likod ko. Pero hindi ako galit sa kanya dahil kung hindi dahil sa mga laro at asaran namin, baka hindi naging ganito katamis ang ending ng kwento naming dalawa. Sa pagtatapos ng mahalagang araw na ito, hindi lang diploma ang pinakamalaking nakuha ko, kundi ang babaeng pinangarap ko simula nung nakapuyod pa ang buhok niya noong grade 1. Ang Torpe Chronicles ay opisyal nang nagtatapos sa puntong ito. Pero ang aming kwento ni Ara ay ngayon pa lang talaga magsisimula sa mas malawak na mundo. Salamat sa diary na ito na naging outlet ko. Salamat sa choconut na naglapit sa amin at salamat sa tadhana na hindi napagod pagtagpuin ng aming mga landas sa bawat yugto ng aming buhay. Mula elementary hanggang college at hanggang sa pagtanda, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko, Ara. Diary closed, puso open. Oh, paano ba yan? Tapos na ang mahabang pasada ng Torpe Chronicles ni Junjun. Sino ba namang mag-aakala na ang lalaking kumain ng sariling love letter ay siya ring magiging Prince Charming ni Ara sa huli? Nakakatuwang isipin na ang isang pirasong choknat at napakaraming pandak na asaran ay nauwi rin sa isang matamis na oo sa rooftop ng school. Ang aral natin sa araw na ito, huwag hayaang mabulok ang nararamdaman sa loob ng diary. Kung minsan, kailangan lang ng isang maliit na tulak para makuha ang matagal mo nang pinapangarap. Sana ay nag-enjoy kayong lahat sa roller coaster ng emosyon ni na Junjun at Ara mula elementary hanggang college graduation. Isang paalala lang sa mga Junjun na nakikinig, hindi masamang maging torpe, pero mas masamang mawalan ng pagkakataon dahil lang sa sobrang takot. Mag-ipon na kayo ng lakas ng loob at chocolates. Baka sa susunod na diary ay ang inyong kwento naman ang ating ibida rito. Mag-ingat kayong lahat sa inyong mga crush moments at maligayang Pasko ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating kwentuhan sa ating channel. Thank you for listening mga mare at mga pare. Bye-bye!